Ang patakaran sa kulungang ito ay napakabihira, kaya't anumang pagkain na galing sa bahay ng isang bilanggo ay pinutol ng napakaliit ng mga bantay. Kahit ang sabon ay sinuri, ang dahilan ay upang walang nakatagong armas ang makapasok sa loob at walang bilanggo ang makatakas. Pero hindi katulad ni Sam ng karaniwang bilanggo. Siya ay itinuturing na dalubhasa sa pagtakas. Isang araw, sa tulong ng kutsara, dahan-dahan niyang itinaas ang mga tili sa sahig at kinuha ang isang maliit na piraso ng salamin na nakatago sa ilalim. Pagkatapos ay binasag niya ito, pinanatili ang isang mahabang kapakipakinabang na piraso at binalot ng papel ang natitirang salamin at itinapon sa inidoro. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga gwardya para hanapin ang selda. Mabilis na itinago ni Sam ang piraso ng salamin sa kanyang bibig. Sinusuri ng mga gwardya ang bawat bilanggo isa-isa at ang mga tapos na ay pinatayo sa labas. Kung nagpatuloy pa sana ang paghahanap ng kaunti, baka nakita na nila ang papel sa palikuran. Mabilis na hinila ni Sam ang hawakan ng kubeta. Tumunog ang flash at isang bantay ang nagtanong, "Sino ang gumawa niyan?" Sabi ni Sam. Mahigpit na sinabi ng gwardya, "Ginawa ko. Hindi na dapat maulit ito." Sa kabutihang palad, may paraan din para banlawan ito mula sa labas. Kaya naligtas siya. Pinaliktad ng mga gwardya ang kabinet, ang kama, lahat. Sinuri pa nga nila ang mga rehas na bakal ng bintana, pero wala silang nakita at bumalik na lang. Alam ni Sam na kahit ang maliliit na bagay na nasa palikuran ay hindi ligtas. Ang pinakamaliit na bagay ay maaaring maging kasangkapan para sa pagtakas. Mahigpit niyang itinali ang piraso ng salamin sa kanyang sipilyo gamit ang isang tali. Ngayon ay mayroon na siyang kapakipakinabang na kasangkapan sa paggawa ng orasan. Itinulak niya ito sa butas ng pinto ng kulungan para makita niya ang mga galaw ng mga bantay sa pasilyo. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang mga binti ng natitiklop na kama. Binuhat niya ang isang binti, mabigat ito at ngayon ay gagamitin na parang martilyo. Inalis niya ang kartong nakalagay sa sulok at kinuha ang 5 kahoy na tabla mula sa ilalim. Sa ilalim nila ay matigas na konkreto. Binalot ni Sam ng panyo ang martilyo at sinimulang basagin ito. Malakas ang tunog. Natakot ang mga kasama niya na baka marinig ng mga gwardya. Pero handa na si Sam. Sa katabing selda, inaayos ang palikuran ng araw na iyon. At ang ingay mula roon ay tinakpan ng ingay ng martilyo. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, lumitaw ang isang bitak sa sahig. Tumataas ang moral ng kanyang mga kasama at sumali rin sila. Ang pagtutulungan ay nagpalalim sa butas. Pagkatapos, sinunog ni Sam ang isang piraso ng papel at itinapon ito sa loob. Kumikislap ang apoy na nangangahulugang may hangin sa loob. Pero kung saan patungo ang tunel, nanatili itong misteryo. Ibinalik nila sa loob ang lahat ng bato at dumi para walang mapansin ang mga gwardya. Sa tuwing may pagkakataon sila, magsisimula silang muli sa pagtatrabaho. Araw-araw nang walang ingay, patuloy silang naghukay ng may parehong determinasyon. At sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng masipag na pagtatrabaho, nahanap nila ang isang landas na direktang patungo sa kanilang kalayaan. Title, A the Hole, ipinalabas noong 1960.